Lahat tayo malamang pamilyar kay Francisco Dagohoy at sa pinakamahabang pag-aalsa sa kasaysayan ng Pilipinas, di ba? Pero, alam niyo ba kung sino ang nauna sa kanya? Sa pagpapaliwanag nating ito, babalik tayo sa taong 1621. Pag-uusapan natin ang isang nakalimutang bayani, isang taong hindi general, walang dalang kanyon, kundi mga anito. Papasok tayo sa kwento ni Tamblot, ang itinuturing na unang shaman na lumaban para sa mismong kaluluwa ng ating kultura. Pero teka, ano nga ba talaga ang isang babaylan? Para mas maintindihan natin si Tamblot, kailangan nating malaman na hindi siya isang politiko o sundalo. Isa siyang katutubong Pilipinong shaman, isang espiritual na pinuno at manggagamot. Sila yung literal na tulay ng mga tao sa mga espiritu ng kalikasan. Kaya ang pamumuno niya, nakaugat yan sa pananampalataya, panggagamot at malalim na koneksyon sa ating mga ninuno. Ang laban niya ay laban para sa pagkakakilanlan ng mga katutubo laban sa mga dayuhan. Isipin nyo, madalas sa kasaysayan, ang mga pag-aalsa, pinamumunuan yan ng mga general. May mga sandata at madalas nag-uumpisa dahil sa mataas na buwes, tama? Pero itong kay Tamblot, ibang-iba talaga. Pinamumunuan siya ng isang babaylan. Ang sandata ay ang kapangyarihan ng mga anito at ang pinagjalaban, yung ating mismong kultura. Laban ito para sa kung sino talaga tayo bilang mga Pilipino bago pa dumating ang mga mananakop. Dumako tayo sa unang yugto, ang tawag ng mga anito at ang pagbabalik. Noong panahong yon, unti-unti nang nayayakap ng isla ng Bohol ang Kristyanismo dahil sa impluwensya ng mga praile. Tapos, sa gitna ng malaking pagbabagong ito, biglang lumitaw si Tamblot na may dalang kakaiba at matapang na mensahe. Ito ang naging kauna-unahang pag-aalsang relihiyoso sa ating kasaysayan. At hindi lang ito basta protesta tungkol sa sapilitang paggawa o buwis. Ayon sa mga tala, literal daw na narinig ni Tamblot ang mga tinig ng mga anito na nag-uutos sa mga Boholano na bumalik sa sinaunang paniniwala at talikuran ang relihiyon ng mga dayuhan. Ngayon, baka itanang nyo, bakit naman susunod ang mga Boholano sa kanya? Aba, may matinding pangako ang mga espiritu eh. Masaganang ani, tunay na kaligayahan at higit sa lahat, kalayaan mula sa mga dayuhang praile. Para sa mga taong nawawala na ng kalayaan, hindi lang to basta hula. Isa itong malakas na sigaw ng pag-asa, isang pagkakataon na maibalik yung kasaganaan na galing sa mismong sarili nilang kultura. Punta naman tayo sa usapang kapangyarihan, ang mga himala ni Tamblot. Dito na nagiging sobrang kamangamangha ang kwento. Para mapatunayan ni Tamblot na totoo yung mga anitong kumakausap sa kanya, gumawa siya ng mga bagay na talagang imposible sa mata ng karaniwang tao. Ang pinakasikat na kwento, kumuha daw siya ng isang simpleng kawayan. Tapos, sa harap ng napakaraming tao, hinampas niya ito. At alam niyo kung anong nangyari? Biglang bumuhos ang alak at bigas mula sa kawayan. Isipin niyo yung esenang yon. Parang mga milagrong nababasa lang natin sa Biblia, di ba? Pinatunayan niya kung gaano katindi ang orihinal na koneksyon natin sa kalikasan bago pa man tayo masakop. At dahil sa himalang yun, mahigit 2,000 Boholano ang nakumbinsi at sumunod sa kanya. 2,000! Sa panahon na yun, napakalaking puwersa na niyan. Iniwan nila yung mga nakasanayang buhay nila sa kapatagan at sumunod sa kanilang babaylan paakyat ng bundok para magtayo ng sarili nilang malayang lipunan, malayo sa mga praile at malapit sa mga anitong nangako sa kanila ng kasaganaan. Ganyang katindi ang naging tiwala ng mga Pilipino sa sarili nilang paniniwala. Ngayon, tingnan natin ang ikatlong yugto. Ang labanan, ang pamana at ang huling sagupuan. Siyempre, hindi ito palalampasin ng mga Kastila. Agad silang nagpadala ng mga sundalong Espanyol at Cebuano paakyat ng bundok para tapusin ang grupo ni Tamblot. Ang laban, parmal na militar na may mga baril laban sa isang grupong tila sinusuportahan ng mismong kalikasan. Ayon sa mga tala, nagkasagupa sila sa gitna ng napakalakas na ulan at grabe, may mga kwentong nagsasabi na parang kumampi ang ulan kay Tamblot. Dahil sa lakas ng buhos ng ulan, nabasang mga pulbura ng mga Kastila kaya pumalya ang mga baril nila. Nagkaroon ng malaking kalamangan ang mga nag-aalsang Boholano dahil sa mismong panahon. Pero sa huli, nanaig pa rin ang mas malakas na armas at natalo nila si Tamblot. Gayunpaman, pagkatalo man ito sa aspektong militar, napakalaking tagumpay naman nito sa pilosopiya. Yung matapang na espiritu ni Tamblot,
Yon yung naging mitsa. Nagtanim ito ng binhi ng inspirasyon na tuluyang nag-alab sa puso ng mga susunod na bayani ng Bohol, tulad na lamang ni Francisco Dagohoy. Kaya paano ba natin ibubuod itong buong paglalakbay ni Tamlot? 3 pangunahing hakbang lang yan. Una, narinig niya ang mga anito. Ito yung espiritual na paggising na nagtulak sa kanya para kumilos. Pangalawa, gumawa siya ng himala sa kawayan na nagpakita ng malalim na koneksyon natin sa kalikasan para magbigay pag-asa. At pangatlo, lumaban siya sa kabundukan, isang patunay na handa siyang ialay ang buhay niya para sa kalayaan. Maiksing serye ng mga pangyayari pero sapat para yanigin ang mga mananakop. Bakit nga ba importante sa atin ang mga kwentong ito? Kasi pinapaalala nito na ang kasaysayan, hindi lang yan palagi tungkol sa pag-aagawan ng luta. Higit sa lahat, isa itong malalim na laban para sa ating pananampalataya at kung sino talaga tayo bilang mga Pilipino. Minsan, ang tunay na kabayanihan ay yung pagtayo mo para sa kung ano ang totoo sa puso mo. Kahit pa, pinipilit ka ng buong mundo sa paligid mo na maging iba. Kung may isa man kayong babaunin mula sa pagpapaliwanag nating ito na sana yun. Sapat na ang ating sariling kultura. Si Tamblot ang unang boses na buong tapang na sumigaw niyan. Hindi natin kailangan ng mga dayuhang paniniwala para maging buo o masagana. Bago pa man sila dumating, mayaman na ang kultura natin. May sarili tayong pananampalataya at sapat ang kakayahan natin para mabuhay ng malaya. Isang napakapangyarihang mensahe na umaalingaw-ngaw hanggang ngayon. Bago tayo magtapos, gusto kong ibato ang usapan sa inyo. Nakita natin kung paano gumana ang mga himala ni Tamblot at ng mga sinaunang babaylan noong 1621. Kayo ba? May mga naririnig ba kayong kwento ng mga milagro, misteryo o mga anting-anting dyan sa sarili ninyong mga probinsya o komunidad? I-comment nyo nga sa ibaba at ibahagi ang inyong mga lokal na alamat. Gusto kong malaman kung paano nananatiling buhay ang mga kwentong ito sa inyong mga lugar. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa pagsusuring ito at patuloy nating tuklasin ang ating mayamang nakaraan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.